Hello, Kafden fans! Ito na nga ha, nagsama ang Kafden kagabi. Ang gaganda ng ating items. Tapos in love na talaga si Ralden, no? Kasi heart yung kape niya dito. Tapos marami tayong items mga kasambreros ha. Pinakauna na nga rito yung nagsama ang Kafden kagabi. According ito kay Sir Ren, nag-PM siya sa akin mga kasambreros. According sa kanyang source mga kasambreros. Pero pinakauna sa lahat ay naisip ko yon bago nag-chat sa akin si Sir Ren, no? Si Sir Renato mga kasambreros na sa Canada na sila ngayon, no? Na buong pamilya mga kasambreros. Naisip ko na yon kasi bakit tumabas sina Sir Alden, no? Kumain sa labas kagabi. Tapos kasama syempre ang pamilya. Tapos nakita ko yung picture dito na parang nakatalikod sila, no? Mga kasambreros. Pero ito na confirm ko actually itong picture na ito sa likod ay nakatalikod sila, no? Nagpunta sila dito sa Rico's na parang restaurant mga kasambreros, no? At saka ang ganda ng view dito, no? Parang parang ganda siya. Pero itong nakatalikod ay si Angel yung kasama niya dito, or else si Daddy Bay ito, at saka si Angel mga kasambreros ito nakatalikod. So as confirmed, pero nagtataka dito kasi wala siyang may ibang mabakanting upuan dito mga kasambreros. Ang palagay ko dito, pumunta Sir Alden sa bahay. Parang dinaanan niya na kasi Sunday kagabi, di ba? So parang pumunta siya dun sa birthday ni Baby QQ. Tapos pumunta siya dito sa kasi po pwede naman, di ba? Parang ganun mga kasambreros. So dito sa upuan nila or sa mesa, may mga bakante, no? Tapos sa side lang na so kung si Alden dito sa may dalawang bakante kasi So pero hindi ako sure dito mga kasambreros. Hoping and praying na dito si Ma'am Catherine or pumunta si Sir Alden sa bahay niya, Phenomenal Box Office Cinema Queen. So maraming salamat kay Sir Renato, no? Kasi talagang updated din si Sir Renato mga kasambreros sa ganap ng Kafden. So tayo po ay although wala tayong resibo, syempre, no, as expected ay private but not secret ang Kafden mga kasambreros kasi nga sila ay ayaw nila ng masyadong mahaluan ng issues parang sa politika ba, no? Parang ayaw nila mahaluan ng ganung mga issue. And ang kulit kasi yung kape ni Sir Alden dito, yung isa sa mga kape na sinerve sa kanya ay heart, no? So in love nga talaga si Tisoy. Kasi nakita niyo yung heart mga kasambreros. O nga, no? Parang sasabi ng kape na sign na ito, Tisoy, na tao dito na sign na ito na yung puso mo ay para lang kay Tisay, no? Kaya attorney. Pero sa kanila na lang yan mga kasambreros, no? Secret lang. Private lang mga kasambreros ang galawan ni na Ma'am Catherine, no, ni attorney at saka ni client mga kasambreros. Na-miss ko talaga itong dalawang ito mag-usap at saka nagsama mga kasambreros kapag ni-interview sila. Walang dull moment na pag sila yung magkasama. Pagka seryoso. Pero pagka kulitan to the max mga kasambreros, hindi mo ma-imagine na si Ma'am Catherine parang nagbe-baby talk minsan pag si Alden yung kasama niya mga kasambreros. So iba talaga yung tandem nila. Kumaga pa nag-jive, no? According nga kay Ma'am Ruby, yung kanilang ugali ba, yung kanilang character, hindi nagbabanggaan, hindi sila opposite. Pero sila kumapaparallel mga kasambreros, no, sa usapang math mga kasambreros. So talagang match ang dalawang ito mga kasambreros. So pero yan natin na secret sila, no, na dalawa mga kasambreros. So kagabi kumain ng Fulkerson family kasi wala nang occasion, no. So baka Sunday dinner mga kasambreros, ganong tipo. Pero nagtaka ako na parang naisip ko yon. Tapos nakita ko nag-poster something is fishy. Tapos yung Catherine nagpa-dental, di ba? So ito pala yung video niya, no? Na nagpa-dental si Ma'am Catherine sa Angeles, Pampanga. So itong kila Sir Alden ay sa Rico's. Hindi ko lang kung saan yung Rico's na ito eh. So baka sa malamang ay malapit lang ito sa tawag dito sa pinagkainan ni Sir Alden mga kasambreros.
So, pwede rin siya, no, merong Rico's Pizza. Pero hindi siya pizza eh. So, Italian restaurant, merong taga San Pablo, Laguna. Pwedeng hindi. Pero yung venue, parang anya kasi parang ano, no, parang probinsya yung type mga kasembreros. Pero hayaan na natin, no? So, enjoy sila sa pagkain mga kasembreros. And then ito yung video ng pagpunta ni Ma'am Catherine mga kasembreros kagabi or kahapon sa Center for Advanced Dentistry mga kasembreros or CAD. Kasi yung unang na-flash ko noon ay yung pictures lang mga kasembreros. So ito na yung kanyang video, no? Nagpa-check si Ma'am Catherine ng kanyang ngipin. So, grabe, no? So, walang sira kahit isa ang ngipin ni Ma'am Catherine kasi nga, pag may parent ka pa kagaya ni Mami Min, no? Talagang alagang-alaga yung ngipin mga kasembreros. So, sa Amerika, ganun eh, no? Kahit mga bata pa lang, meron talaga silang dental insurance. So, para pangalagaan ng ngipin, hindi lang yung medical. And then ito, so, sobrang bait ni Sir Alden. Karugtong ito no video na parang pinaprank nila si Sir Alden na parang hihiram ng pera, ganon. Tapos parang bibigyan talaga sila. And dito ko nalaman na sobrang generous ni Sir Alden, no? Gusto niya bigyan ng pera sila Ma'am Lovely Abelia na kasamahan niya sa Hello Love Goodbye at saka Hello Love Again. And dito talaga nakita yung iba kasi yung respect eh, no? Iba yung respect na naibibigay kay Alden mga kasembreros. Gustong bigyan daw siya ng pera. Grabe, no? Grabe yung kabutihan talaga ni Sir Alden na tapos may mga yung aircon daw binigay. Yung aircon binigay ni Alden sa kanila tapos ayaw na ipasabi. Grabe, no? Parang grabe si Sir Alden. Dito makikita na totoong tao talaga siya na hindi sugar-coated yung kanyang kabaitan, yung kanyang pagiging gentleman, yung kanyang pagiging humble and so on mga kasembreros. So dito mo nakita yung difference ng taong may Diyos, no? Yung talagang maboka, yung talagang sinishare yung faith niya sa mga tao, mga kasembreros kumpara mo sa walang sikat. Yes, maraming artista sikat pero yung faith, yung humility, yung genuineness, yung kindness, no, yung generosity, bihira yung mga kasembreros na naka-intact dun sa isang tao, no? Alden Richards ang pangalan. So pagpalain palalo Sir Alden, no? Grabe talaga na. Ito yung sasabi na hayaan mo yung ibang tao yung pumuri sa iyo, no? Si Ma'am Lovely at saka yung kanyang husband mga kasembreros. Talagang mas lalo kang hahanga no? Kasi ayaw niya ipasabi. Yun yung totoong pagtulong, yung hindi mo pinapasabi at saka hindi mo pinapanundakan sa mga tao, tumulong ako, ganyan. So, hayaan mo sila magsabi. So, parang ganun nga. And, siya, yung pagtulong niya talagang totoo, no? Talagang sincero mga kasembreros. And then ito, last item natin mga kasembreros. So, na-recall lang, no, ng isang admin ni Alden, yung pagpunta niya at saka pag-interview, pagsama ni Sir Nelson Canlas sa kanyang pinakaunang ride, no, ni Cadet Richard Fulkerson ni Tisoy mga kasembreros doon sa Alpha Aviation Group na siya mismo ang ng aeroplano. So ito po ay replay lamang po, no, ng isang admin mga kasembreros. So in the meantime, so yun lang po sa ating Kathleen items ha. Sana pa pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 8, no? 2025, Monday na po, no? Blessed Monday po sa bawat isa. Sana pa ipakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title po, Best Training sa Bata. Proverbs 22 verse 6, Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Napakaganda nito mga kasembreros. Nakatapik ako nito matagal na, pero gusto kong itapik ulit mga kasembreros kasi nakikita ko talaga yung impact ng mga batang hindi na training, hindi na disiplina, hindi naturuan ng maayos mga kasembreros. Siguro naturuan sila pero hindi natuto, at saka nung lumaki sila ay imbis na makatulong ay naging sakit sa ulo ng mga magulang mga kasembreros. Parang lang yan parang yung kawayan, kapag hindi mo siya tinraining, hindi mo siya tinuwid nung maliit pa or malambot pa mga kasembreros,
paglaki niyan, matigas na, so hindi mo na siya mababali. So parang ganon mga kasambreros. And ito yung best training, ito yung best na edad mga kasambreros na mga bata na tinitrain sila, no? From 1 year old, 2 years old, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pag 10 years old na po yan mga kasambreros, medyo maglalaylo ka na ng konti, no? Kung ikaw medyo stricto ka nung previous years, tapos pagka 10 na yan mga kasambreros, dapat medyo may pagka best friend na yung iyong turing sa kanila. 11, 12, 13, no? Pagtuntong nila ng 13 mga kasambreros, talagang yung parang ano siya kapag lalo silang lumalaki, mas lalo kang nagiging parang moderator ka na lang, parang guide ka na lang nila mga kasambreros. Hindi na yung pwede mo silang parang kasi hindi na appropriate kapag malaki na sila, napapaluin mo, napagbuhatan mo ng kamay, or kung need paluin. So hindi na siya appropriate mga kasi magsisimula na sila magbarkada, magsimula na silang may friends, no? Kapag ito yung nangyayari kasi ngayon, kapag ang bata hindi mo na training, kapag nang maliit pa sila, kapag lumaki na, tapos kunwari napalo mo ng kahit na hindi masyadong malakas, magtatampo na sila kasi nga nararamdaman na nila yung sakit, and then may meron na silang pag-iisip mga kasambreros. So ang takbuhan niyan yung barkada. So ang appearance mo ngayon sa kanila, yung paningin ng anak mo sa iyo, kasi nga malaki na ng hindi mo na training nung bata pa, ay na hindi na siya dapat umabot sa ganyang edad bago na training mo siya nung maliit pa mga kasambreros. Kasi kung na training mo yan ng maliit pa siya, hindi na siya, baka may isip na sila na mabuti, may isip na sila alam nilang tama at mali, at saka ginagawa nila, sumusunod sila sa iyo. Okay? Kasi nga na training mo sila ng maliit pa. Pero kapag hindi sila na training ng maliit pa, ay kahit na malaki na, ay parang gusto mo pa rin saktan sila kasi nga hindi sila sumusunod mga kasambreros. So parang gano'n na yan. So this is a call not only to sa atin, no, kung pa sa mga tao at sa mga soon to be wife and husband and soon to be parents mga kasambreros, na habang maaga ay i-training natin ba, and the best training mga kasambreros ng bata ay yung salita ng Panginoon, no? Sa Ephesians 6 mga kasambreros, na ituro natin sa kanila yung salita ng Panginoon mga kasambreros. Kasi kapag naturuan yan sila ng salita ng Panginoon, alam nila kung ano yung role ng isang anak at role ng magulang, role ng kapatid, role bilang isang kapwa-tao. So ganun siya mga kasambreros. Lahat kasi nasa Bible na mga kasambreros, practical, spiritual, lalo-lalo na po, no? Financial, emotional, relational. So lahat po mga physical, paano pangalagaan nating katawan. So andyan na po lahat mga kasambreros. Kung meron tayong libro na dapat binabasa na masasabi natin complete package na, ay Bible po yun mga kasambreros. May mga self-help books kasi na may mga libro na binibenta at saka ginagawa, pero parang more on advice, recommendation, itong gawin mo. Pero hindi siya kasi hindi siya effective gaano mga kasambreros, not as effective and powerful as the Word of God mga kasambreros, kasi may leading ng Holy Spirit, may guidance ng author mismo na si Lord mga kasambreros, no? Yung mga author, yung mga libro kasi na iba, yes, tama na nakaka-gain tayo ng pero yung effect ba, kasi kapag walang working na Holy Spirit mga kasambreros, ay hindi siya gaanong effective. Okay? Mas powerful talaga na best recommendation ko po ay ang Holy Bible mga kasambreros. So sabi dito, no, sa phrase na train up a child the way he should, nag-highlight itong responsibility. Tayo po ay caregiver, okay? Sa ating mga children, sa ating mga anak mga kasambreros, toward positive moral and ethical paths mga kasambreros. So kasi ang alam natin yung tama, mali. So ano yung mali sa tama? So given na yon, pero papaano nila tingnan, okay? Kung kaya yung ating mga ibang missionaries, no, nakakatuwa kasi maraming mga campus ministers, yung mga yung mga Christian na mga kabataan ay humahayo sa mga campuses, sa mga eskwelahan mga kasambreros para ibahagi ang salita ng Panginoon. Kasi imagine niyo kung ang mga estudyante ngayon ng UP, estudyante ng Ateneo, estudyante ng Lasal, or kung ano mang eskwelahan dyan, no, maliliit man yan, malaki, university man yan, or private colleges,
mga high school and senior high mga kasus, kapag naturuan yan silang salita ng Panginoon, tapos magiging presidente sila, for example, magiging mayor, magiging congressman, magiging senator. So kung may takot sila sa Panginoon, ay hindi sila gagawa na masama. Kasi nga, may takot sila sa Panginoon mga kasus. So kaya, napakahalaga talaga ng sharing the gospel mga kasembreros, no? Lalong-lalo na po kasi nagsisimula talaga sa atin sa loob ng tahanan nung maliit pa sila. And kasi magulang talaga ang pinakaunang teachers ng mga bata. That is why yung mga teacher natin sa eskwelahan, mga follow-up lang yan sila mga kasembreros na guide. So yun po mga kasembreros. No? It suggests that a child's upbringing significantly influences their future decisions and behavior. So ganun na pa yung magulang reflection nila yung mga anak nila. So minsan kung ano yung not minsan, no, pero kapag ano yung ugali na magulang ay na-adapt ng mga bata kasi nga doon sila lumaki sa isang tahanan, no, sa isang bahay mga kasembreros. So sabi mo, nagmana sa tatay niyan, basagulero, lasanggero, walang patutunguhan ang buhay, no, yan babaero. So yan, ganun. So parang gano'n, no, nag-asawa ng maaga, nag-asawa ng bata. So ganun din, no, namanan niya sa magulang niya. So ganun mga kasembreros. No, the emphasis is on training, which implies an active, intentional, and hands-on approach to parenting or mentoring. So hands-on talaga dapat. So may mga magulang naman na hands-on sila when it comes to training their children, mga kasembreros na bata pa. So nung paglaki ay mga mabubuting individual sila mga kasembreros. So furthermore, Proverbs 22:6 reminds us to remain optimistic and patient. So patient talaga, no? Kasi nga pagbata talagang malikot, no? And ito very effective po ito mga kasembreros. Yung KKK, no? Although hindi natin na-apply to gaano masyado, pero effective po siya sa leadership, no? When it comes to training a child or a disciple or a member sa opisina or so on mga kasembreros. K, kiss, tapos kick, kiss. Ang kiss, una, appreciation. Uy, alam mo, ang galing-galing mo talaga. Tapos ganyan. So, ang bait-bait mo, ganun. Tapos kick, ito na yung papasok dito yung disiplina. Pero ito dapat gawin mo sa susunod o mali ito, ganyan. Tapos kiss ulit. Pero kaya natin yan. So, positive, negative, positive. So, kiss, unang kiss, yan yung positive. Yung kick, yun yung kailangang baguhin, kailangang i-train, kailangang disiplinahin, and then kiss, no? Tapos positive ulit, bawi mga kasama. So, effective po yan, no? Sa isang Christian book ko na basa mga kasembreros, no, kay John Maxwell. So, napakaganda po niya. And sa atin, magbibigay tayo ng limit and then emphasize natin sa ating mga anak na yung pagdidisiplina, pagpalo. For example, na kinakailangan, kunwari magbibigay ka ng limit 5 beses pag inulit mo yan, kailangang beses papaluin na kita kasi inulit mo. So ganon siya mga kasembreros. So tapos pwede natin sa kanila at i-brainwash natin sila na yung disiplina ay part ng pagmamahal. Okay, yung pagpalo. Minsan kailangan na. So part po yan ng pagmamahal, hindi ng pagiging brutal or pagiging harsh mga kasembreros. So effective actually yun na ang bata kapag pinalo mo tapos maintindihan niya na dahil mahal pala ako nanay kasi ayaw niya akong mapariwara, ayaw niya akong gawin ito hanggang sa paglaki ko na mali pa lang. So yung pamangkin ko kasi ganun yung anak ng kapatid ko na pag sinabing 3 beses, 4 na beses pag inulit niyan, palo na agad ng hanger So hindi niya ulitin kasi alam niyang may papalo mga kasembreros or papaluin siya kapag nalagpas siya dun sa limit. Tapos pag tinanong niya, anong ibig sabihin ng hanger? Love daw. So kasi na-training siya ng mabuti mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Word of God nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and spirit of good parenting mga kasembreros sa ating mga anak. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next time mga sunod and paalam po.